Boruto ginamit ang Flying Raijin Jutsu sa Chapter 1 ng 2 Blue Vortex para muling makabalik sa Konoha at labanan si Code at ang Ten Tails Humanoid Army? Totoo nga ba to at paano nga ba to natutunan ni Boruto? Pindutin mo na nga muna ang like and subscribe, then atin ang simulan ng video na to. So alam kong alam naman ng karamihan sa atin na isang anghenyo itong si Boruto. Pero marami nga sa inyo ang hindi na itatatak sa utak nila yung tunay na genius capability nitong si Boruto. Ipapaalala ko nga sa inyo, si Boruto nga ay anak ng isang Uzumaki at isang Hyuga. So sa genetics at talent pa lang blessed na itong si Boruto. Kaya nga even though hindi ganoon kalaki yung chakra reserves nitong si Boruto, comparable pa din to sa mga ninja na katulad ni Minato. Kahit hindi ito kasing dami ng kay Naruto. At hindi lang sa genetics lamang itong si Boruto. Sa raw talent nga din angat na angat itong bata na to. Bago nga ang Boruto time skip at the age of 11 or 10 years old. Long isang estudyante pa lamang si Boruto ng Ninja Academy. May abilidad na nga doon si Boruto ng kasing lakas ng isang Chunin. Si Kakashi na nga mismo ang nagsabi nito. At during the Genin era nitong si Boruto at the age of 12, capable na nga si Boruto na gumamit ng tatlong uri ng chakra natures, ang Wind, Lightning at Water style. Which in Naruto nga, kapag kaya mo nang gumamit ng tatlong changes ng chakra nature, isa ka na ngang Jonin level ninja. Nagawa nga niyang matutunan ng Rasengan sa loob lamang ng isang linggo. Ang pagkakaalam ko nga 3 to 4 days lang inaral ni Boruto ang Rasengan. Habang si Naruto nga halos inabot ng 5 linggo. At inabot naman si Minato ng 3 taon para magawa ang jutsu na to. Isipin nyo, di ba? Skilled nga rin itong si Boruto pagdating sa Shuriken Jutsu, summoning techniques at kahit nga sa Gentle Fist ng Hyuga Clan proficient din itong si Boruto. And ito nga yung pinakamalupit sa lahat guys, kahit nga ang written exam ng Konoha Ninja Academy nagawang ma-perfect nitong si Boruto. Sa mga hindi pa nakakaalam, kahit nga yung mga genius shinobi sa nakaraang henerasyon na tulad ni Itachi at Minato hindi nagawang ma-perfect itong exam na to, pero binasic lang ni Boruto. Grabe diba? Si Kakashi nga mismo ang saksi sa tindi ng talento nitong si Boruto. Ito nga ang sabi ni Kakashi, "Even in my eyes, you are a cut above the rest." Isang tunay na henyo. Ganyan nga katindi yung talino at pagiging genius itong batang Boruto. Pero kadalasan nga hindi natin napapansin yan dahil maraming beses nga na emosyonal itong si Boruto at parang hindi nag-iisip at walang utak. Pero when it counts nga lumalabas nga yung kahenyohan nitong si Boruto. Tulad na nga lang ng one-on-one battle nitong si Boruto versus Ao. Isa nga tong laban na to sa mga example ng capabilities ni Boruto bilang isang batang ninja. Tatanungin ko kayo, sa henerasyon nga ni Naruto, may nakita ba tayong batang ninja na kayang gawin yung mga kayang gawin ni Boruto? Tingin ko wala. Ibang klase nga itong si Boruto, also knowing na isa nga siyang bata na hindi normal, isa nga siyang Otsutsuki dahil nga sa data ni Momoshiki na nakaprocess sa katawan niya. At dito nga sa unang chapter ng Boruto time skip mukha nga ginamit ni Boruto ang Hiraishin Jutsu na lagi nga din ginagamit noon ng kanyang grandfather na sina Mikaze Minato. Sigurado nga ako na kayang-kaya rin matutunan itong si Boruto ang Hiraishin at baka nga talagang natutunan niya na to at ginamit, knowing yung capabilities nitong si Boruto bilang isang henyo. At kaya ko nga rin nasabi guys na maaari ngang ginamit ni Boruto ang Hiraishin para makapasok muli sa Konoha para tulungan dito si Sarada dahil mukhang hindi nga agad napansin ni Kawaki yung presensya ni Boruto. So bilang parehong Otsutsuki nga kaya ngang maramdaman ni Kawaki at Boruto ang isa't isa kahit na mayroon silang abilidad na burahin yung kanilang chakra signatures na hindi nga madedetect ng mga normal na ninja pero kayang masense ng mga Otsutsuki na katulad ni Kawaki at Boruto. At dahil dito nga sa muling pagbabalik ni Boruto sa Konoha hindi agad napansin ni Kawaki yung presensya ni Boruto at bigla niya lamang itong na-feel noong tuluyan nang din-activate ni Boruto yung ability na to na i-erase yung kanyang chakra signature at the same time na na-detect din ito ng sensory unit ng Konoha na nagulat nga at sinabi ding parang biglaan na lang lumitaw si Boruto sa posisyon ni Code. Ibig sabihin lamang nito na may ginawa si Boruto na kakaiba dahil kung ang ginawa nga nitong si Boruto para makabalik sa Konoha pumasok sa Konoha barrier even though naka-erase nga yung kanyang chakra once na tumapak nga siya sa loob ng sensory dome ng Konoha mararamdaman nga siya dito ni Kawaki sa puntong ito dahil hindi naman pwede na in an instant bigla na lang mapupunta si Boruto sa gitna ng Konoha village at kasama na kaagad si Sarada. For sure tatakbo o lalakarin pa ni Boruto yung loob ng Konoha bago siya makapunta kay Sarada at dapat nga madedetect na siya dito ni Kawaki pero hindi nga ganun yung nangyari dito sa chapter 1. Bigla na nga lang sumulpot si Boruto sa sensory radar ng Konoha at bigla na lang ito naramdaman ni Kawaki at the same time, meaning maaari nga na nag-teleport si Boruto ng biglaan dito. At ano pa ba yung technique na most probably natutunan ni Boruto during the time skip na magagamit niya dito? Walang iba kundi ang legacy ng 4th Hokage or at least signature technique ng 4th Hokage. Walang iba kundi ang Hiraishin technique. Well, even though na posible nga itong mangyari guys hindi nga tayo sigurado kung ito talaga yung nangyari.
Baka kasi masyado lang tayong nakafocus sa mga maliliit na details at butas ng kwento na kung saan pinipilit na lang natin ipasok yung paggamit ni Boruto ng Flying Raijin technique dito. Pero nakakatuwa nga kasi isipin at malay natin baka nangyari talaga guys at next chapter pa lang i-explain, di ba? Well, at least comment down below kung ano yung thoughts nyo and like and subscribe and kita-kits tayo sa susunod na video and the Senpai out. Peace.